siya. Bitaw na yung ulo. And dahil nga 2 days sila dito, or 3 days, ganyan, mag-overnight sila para tuloy-tuloy yung trabaho. At galing pa sila ng Tarlac. Ayan, shoutout sa mga taga-Tarlac dyan. So, yun. Masasaksihan natin yung pagbabakod nila, kung paano ba yung proseso, at kung ano yung mga ikakabit. Pero, meron pa kaming problema. Dahil ngayong muhon, di pa namin mahanap. 2 muhon pa yun eh, andito. Diyan pa yung kay Joseph? Ay, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Fernan. Kuya Bernan. Bernan? Fernan. Ah, Bernan. Yung. Fernand. Yung sana mahanap si Kuya Joseph. Patuloy pa rin ang aming paghahanap sa 2 natitirang muhon na matatagpuan sa pinakadunong bahagi ng bukid. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, kasabay nito ang maingat na pagtatabas sa mga sanga at punong nakaharang sa nakataktang daraanan na magiging bakod. Hindi man madali ang gawain ito, kinakailangan itong isagawa upang matiyak na magiging maayos, tuwid at matibay ang pagkakalatag ng hangganan ng lupa. Habang nagpapatuloy ang paghahanda sa linya ng bakod, ipiniresto na rin ang aming mga kasamahan ang mga posteng gagamitin sa pagbabakod. Matyaga nilang pinapasan ang bawat poste sa kanilang mga balikat at marahang ibinababa sa mga nakataktang pagtatayuan nito. Sa pagitan ng 3 metro kada poste, unti-unti nang nahuhubog ang magiging hangganan ng bukid. Sa proseso nga ng pagbabakod ay tila may isang malaking suliraning aming kinakaharap. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin namin matagpuan ang 2 natitirang muhon na matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng bukid. Bagamat hawak namin ang plano ng lupa na nagsisilbing gabay sa hangganan ng lupain, mahalaga pa rin na makita at maipakita ang orihinal na mga muhon bilang konkretong ebidensya ng tunay na sakop ng lupang aming babakuran. Dahil dito, gumamit kami ng panukat at nagbase sa nakatalang sukat at bilang ng mga metro sa plano ng lupa upang mas matiyak ang eksaktong kinalalagyan ng mga nawawalang muhon. Isa-isang sinukat ang distansya mula sa mga kilalang palatandaan habang maingat na sinusuri ang bawat bahagi ng lugar. Sa pag-aakalang maaaring natabunan na ito ng lupa, damo at mga ugat ng puno sa paglipas ng maraming taon, nagsimula kami maghukay sa mga pinaghihinalaang lokasyon. Pero niya pa tinutusok dito ni Kuya Ode. Oh, wala pa rin din muhon. Isang masusing paghahanap ang aming isinasagawa. Umaasang muling lilitaw ang mga muhong matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa at magsisilbing opisyal na palatandaan ng hangganan ng lupang ito. Mga kasingkit, nakita na yung isang muhon. So, bale, isa na lang. Asa na yun? Dito. Saan na yung muhon na yun? Ito. Ito. Ito yung isang muhon. Bale, hindi yan hinukay. Kusa na lang nagpakita yan. Tingnan nyo, malapit na dito sa ilalim ng puno. Ayun, isang muhon. Bale, isang muhon na lang yung hindi pa nakikita. Hanapin namin yun ngayon. Kailangan na kasi makompleto kasi nagbabakod na sila. Nakakahinayang mamputuli ng ilan sa mga punong matagal lang nakatayo at naging bahagi ng tanawin ng bukid. Subalit may mga pagkakataong kailangan na pagsasakripisyo para sa mas maayos na paggamit at pangangalaga ng lupain. Ang mga punong ito, gaano man kaganda at kalago, ay maaaring maging sagabal sa linya ng bakod at maging sanhi ng pagkasira nito sa paglipas ng panahon kapag lumaki pa ang mga ugat at mga sanga. Habang patuloy ang paglilinis ng dadaanan ng bakod, umaasa rin kami matatagpuan ng mga nawawalang muhon na magsisilbing pisikal na patunay ng tunay na hangganan ng lupa. Sapagkat sa likod ng bawat pagtatabas ng damo, pagputo ng sanga at paghuhukay sa lupa ay naroon ang layuning mapanatili ang kaayusan, maiwasan na hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, at maipreserba ang malinaw na pagkakakilanlan ng lupang ito para sa mga susunod pang henerasyon.